Hi, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience as we explore how God saved and led the nation of Israel in the book of Exodus. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message! Napakabuti ho ng Panginoong Diyos at una-una, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon na narito ho kami ngayon at maluwalhati at mapayapang nakabalik mula sa Abu Dhabi at Qatar. Alam niyo, napakabait ng Diyos at napakaganda po ng gawain ng Panginoon doon po sa bansa na kahit na yung bansang yon, hindi ho bukas sa Ebanghelyo. Sa totoo lang, mahirap silang maghanap ng mga lugar kung saan sila magtitipon-tipon, ang daming mga paalaman, maging sa Qatar. Nakakatuwa ho, pero the Lord has been blessing that ministry. Sa unang lang pagkakataon, they celebrated the first anniversary sa Abu Dhabi. 150 plus ang umaten. At nagkaroon ng baptismal service. More than 10 ang nagpabautismo. Ganon din ho sa Qatar. Sa Qatar naman, about mga almost 300 po yung nandoon. And considering hindi ho madali yung kanilang pinagsisilbihan. Kaya ho, patuloy natin silang isama sa prayer. At sa totoo lang, marami rin pong kasama tayo ngayon, nanonood sila sa internet. Mamaya matutuwa ko kayo. Marami akong ikikwento sa inyo dahil maraming karanasan. Alam niyo po ba, may mga tao, tuwan-tuwa, nung nakita ko sila sa airport, hindi ko kakilala. Sabi niya, Pastor, nakikita namin. Ang unang kinakamusta nila, alam niyo kung sino? Yung mga natutulog. Sabi, Pastor, nakita namin sa video. Ay, natutulog talaga. Sabi ko naman. Tuwan-tuwa sila. Sikat ka na rin. Kasi nakikita lang pare-parehong tao yung natutulog. Baka sa mamaloob ninyo, wag ko kayo mag-alala. Pinapaltan yung muka. Biro lang. I just want to encourage you that people are very encouraged because of the video that we are having. At napanood na nila yung first 6 p.m. service noong September 6, I think, kung naalala ninyo, before I left. Yan. Pero praise God, tayo po ngayon papatuloy sa ating aralin. Alam nyo, exciting po ang series natin sa Exodus. Bakit? Sa Exodus po, ito pong napaka-importante. It reminds us that God is always there to deliver us from slavery. Kasi alam niyo po, isang bagay na maintindihan natin, sa dami ng tao, when they were testifying abroad, for example, they were sharing about the darkness that they were in. Talaga, ang dilim-dilim ng kanilang buhay. They could not imagine themselves to be freed from that slavery. And yet, God, in His mercy, moved and delivered them. And that is exactly the story here in Exodus. From slavery to salvation and to sanctification. At yung sanctification, napakaganda sapagkat we were set apart for the Lord. Pag sinabi mong sanctify, at itong story ng Christianity, you were slave, then you were saved, then God sets you apart for His purpose. Yun ang kwento natin. Kaya lahat ng Christian, sila po ay nakakaranas ng paglilinis ng Diyos, nakakaranas po ng pagbabago ng buhay because they were set apart. At isa sa mga palatandaan that we were set apart is our attitude towards the commandments of God. Kaya mapapansin ninyo that these commandments, it will never make you parang wow to become seemingly righteous on a personal level. The righteousness or the commandments of God will help you to be more in love with the Lord. Bakit ko nasabi? Sabi ng Bible, when Jesus Christ summarized the laws, sabi niya, love God with all of your heart, soul, and mind, and strength. And likewise, love your neighbor as you love yourself. And alam niyo po, itong napaka-importante, when you read this, doon lalo mo ma-appreciate, sabi, oo nga, mapapamahal ka sa Lord because the more you study the commandments, the more you realize that you are not qualified to be with the Lord and to even have fellowship with God. Dahil lahat tayo hindi makaabot sa standard ng Diyos. And yet, these laws tell us that we need Jesus, that Jesus Christ came to fulfill the laws so that you and I can have access to Him. Yun ang amazing dito. Kaya sa maraming tao, ito hindi nila naintindihan. Akala, magpapakarelyoso na ako, papakabait ako. That's solved na. Hindi ho. No matter what you do, you are already guilty against the Lord. Because we are considered transgressors of the law. Di ka lang sumunod sa isang batas. Dito sa commandment na ito, binibilang ka na lawless. Ibig sabihin, hindi ka na sumunod. Ibig sabihin, you are guilty. You are a convicted criminal.
waiting for your execution. Naghihintay ka na lang na ikaw ay ma-execute yung judgment, which is death sentence. Pero by God's grace, dumating siya to fulfill the law so that you and I, if we believe, we will be saved. Kaya lalo kang mai-inlove sa Diyos. Amen po? Kaya nung kinakanta natin yung Amazing Grace kanina sa panibagong uri ng tono, wow, sabi ko, God, thank you that you can really build a broken life. You can really raise up a broken life. Kahit na sirang-sira ng buhay mo, aayusin ng Diyos. At hindi niya lang nire-repair. Pinapaltan niya ng bago. Yun ang amazing dito. Now, kaya ngayon, yung ito, nakikita nyo that really God is good. Yung laws shows us na ang bait ng Diyos. He wants the best for us. Hindi lang yun, He wants to protect us. He wants to bless us. Kasi siya may likha ng langit at lupa eh. Amen? Kaya ngayon po, ang ating titignan is the 9th commandment. Lapit na. The 9th commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. Let's go back to Exodus chapter 20, verse 16. You shall not bear false witness against your neighbor. Now, para maintindihan natin ito ng mabuti, if sa unang tingin, it somehow, parang sinasabi niya, para wag ka magtetestigo ng mali laban sa iyong kapitbahay. Lagi bang nakakasuhan ng kapitbahay? Na parang nandun ka tumestigo to bear false witness? Obviously not. Yung law ay napakalawak. Papakita ko sa inyo sandali. Sa Hebrew, I know, ewan ko, alam ko hindi nyo mababasa ng mabuti. Nababasa nyo ba? Hindi, no? Ang liit. Di ba, ipapaliwanag ko lang. Yung you shall bear, ang ibig sabihin niyan, to reply or answer or to give evidence or testimony or to respond to what was said. Mayroon kinikwento sa'yo, tapos magre-respond ka. Ganyan. O kaya, parang to give testimony in a legal context or to sing. Pagkanta. For example, when you were singing about the greatness of God, you are testifying, you are bearing witness. Naintindihan po natin, you are bearing. Kaya sabi niya, to sing, to lift up the voice, to begin to speak, to answer. Yun po ang ibig sabihin nun. When it comes to you shall bear, parang sinasabi niya, pag sinabi niyang you shall not bear, you should not give any information, parang ganyan, as a witness to anybody, na hindi totoo. Bakit hindi totoo? Sabi nga nun, not only you shall bear false. Yung word na false, ibig sabihin from seker, a breach of faith. Parang paninira ng pananampalataya, kasinungalingan, o kaya naman po ay misleading falsehood or maybe an information that will mislead people from believing what is wrong, o kaya naman po deception, panlilinlang, disappointment, falsehood or false liar, whatever deceives, or fraud, or walang kakwenta-kwenta, which is vanity. Yun ang ibig sabihin ng false. Ngayon, pag sinabi mong witness, it refers to the person speaking. Now, pagdating sa neighbor, yung word na neighbor, to a friend, or maybe someone living near you, or maybe to your darling, or to someone you love, or maybe your comrade, your companion, or to anybody, your neighbor. Yun tinutukoy niya dito. Now, imagine of yourself, you're looking for something. For example, naghahanap ka ng kotse. Obviously, if you are to buy, the first thing that you will think is a person that you know and you can trust. Tama? Naghahanap ng kotse, sabi mo, lapit ka kagad sa kaibigan mo. Someone who is expert with regards to cars. And all of a sudden, sabi niya, kailangan ko sana ng van eh. At sabi niya, alam mo, meron akong kilala. And normally, yung mga kakilala, yung kaibigan mo expecting that somehow tutulungan ka, minsan pinagtutubuan ka pa pala. Nanasan niyo yan? How do you feel? Di ba masakit? O imagine ninyo, naghahanap kayo ng van. Then all of a sudden, nilagay yung minivan for sale. Sabi niya, partner, merong van doon, slightly used by first owner. Complete with all options. Lahat ang gusto mo, aircon, everything meron. New tires, bago yung gulong. Bago aircon. Etong pinakamaganda. Kaibigan ko to. 50% in perfect running condition, 50% off dahil kilala kita. Ha? Ang sarap na. Bibilin mo? Without even seeing the unit. Kaibigan mo to, you trust the person, sabi mo, sige, ito pera, bilhin mo. I-deliver mo lang sa akin. Kasi kaibigan mo, you trust the person. Ngayon, if you bear false witness, ibig sabihin, you mislead the person by believing that tama ito, diniliver. At pag-deliver, ito ang diniliver. 50% off.
The information was correct, pero naloko pakiramdam mo. Tama, mali? Tama? Ano ang isip mo? Manloloko to, nakakapikon. Hindi mo na pwede isoli. What I'm trying to say, this is exactly what Jesus is trying to tell us. This is exactly what God is trying to tell us. Sabi niya, alam mo, mahal ko kayo eh. I don't want you to be hurt. I don't want you to be harmed. Lalong-lalo to be harmed. You may be hurt sometimes, but not necessarily to harm you. But sabi niya, ayoko kitang saktan. And I want you to be fair and just to your neighbor. Yung, wag niyo kayong pagtataguan ng information na kailangan nila. Hindi yung, wag mo silang, yung maging fair ka, maging just ka sa kapitbahay mo o sa mga tao sa paligid mo. Kaya I want you to be honest. Kasi I want you to spread my nature. Because God's nature is truth. He is the truth. Yun ang nature ng Diyos. Kaya ayaw niya na ikalat natin ang kasinungalingan. Nasusundan po. Dahil pag nagsisinungaling, titiyakin ko, masasaktan tayo. Now, let me ask you this question. Ilan sa inyo gusto nyo that your life is full of good days? Magagandang araw. Pakita sa inyo, yan, praise God, praise God. Yung hindi nagtaas ang kamay, hindi kita pag-iisipan ng masama. Marahil basa ang kilikili mo. Pero I honestly believe that even if you did not raise your hand, you want good days. Amen? Gusto mo yan. Walang tao, pag ayaw mo ng good days, may tama ka. Pero a person who is normal, he wants good days. I want good days. Pero this is the advice. Sabi ng Bible, for the one who desires life, to love and see good days, must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Kaya yung law has something to do becoming just and fair by not lying. Kaya our message for tonight is stop lying, guard your lips. Bakit guard your lips? Ito ang sabi ng Bible. He who guards his lips guards his life. But he who speaks rashly will come to ruin. Kapag ikaw ay hindi maingat sa iyong pagsasabi, masisira ka. Masisira ka. Kaya you better be just, you better stop lying, and guard your lips. Panoorin nyo itong video na ito just to show you, mapapahamak ka pag di ka nag-iingat. Let's watch. Makenche, open this gate. It's the landlord. Open this gate. It's the landlord. Makenche. Makenche, it's the landlord. Open this gate. Open this gate. It's the landlord. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. No, he didn't told me. Where went he? No, he's rubbing lipstick. Lipstick? That's right. No, he's jumping up. Jumping for what? He's praying. Praying. And he's killing himself. He's praying. Uncle, come pray in the toilet now. Sabi sa iyo, mapapahamak ka eh. So stop lying, guard your lips. Nagkakaintindihan? That's our message for tonight. Now let's continue. Now, you need to understand ito. Ito importante ito. Our tongue is the megaphone of our hearts. Naintindihan po? Yan ho ang nagbo-broadcast ng anong laman ng puso natin. Yung puso natin, kung nagsisinungaling ka, yan ang laman ng puso mo. Kaya tingnan ninyo ha, sabi ng Bible, but the things that proceed out of the mouth come from the heart, and those defile the man. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung lagi ka nagmumura, yan ang laman ng puso mo. Yung baka hindi ko na naiisip yun eh. Biruin mo, hindi ka na nag-iisip, umaapaw na lang. Sa totoo lang. Kasi yun ang laman ng puso mo. It's the overflow of your heart. Kaya alam niyo po, ang pagsisinungaling, hindi mabuti yan. The reason why God wants us to guard our lips, the reason why God wants to stop lying, unang-una, it's not good for us. Hindi mabuti sa atin to. Ang malungkot pa, it affects the people around us and even the next generation. Can you imagine si Abraham? Si Abraham, for example, in Genesis, he even instructed his wife Sarai to lie for him. And this is what he said, and when the Egyptians see you, they will say this is his wife.
and they will kill me, but they will let you live. Please say that you are my sister, so that it may go well with me because of you, and that I may live on account of you. So later, as you read the Bible, yung si Pharaoh discovered about this lie. Kasi nagkaroon ng peste sa kanilang community. Kaya, naggalit siya kay Abraham. Sabi niya, ba't ka nagsinungaling? And alam niyo po, hindi pa napapanganak si Isaac. Hindi pa alam ni Isaac ang mga pangyayaring ito. Pero look at what happened when Isaac himself was already married. Ang sabi niya, when the men of the place asked about his wife, this now with Isaac, tingnan niya, 26 na ito, said, she is my sister, for he was afraid to say, my wife, thinking the men of the place might kill me on account of Rebecca. Asawa ni Isaac, for she is beautiful. Later on, na-discover din. Then Abimelech called Isaac and said, behold, certainly she is your wife. How then did you say she is my sister? And Isaac said to him, because, sabi niya, I might die on account of her. Naintindihan po? Napansin niya, dahil sa takot, maraming tao because of fear, nagsisinungaling. Pero malungkot, itong si Abraham, hindi niya naintindihan, napapamana niya yung kasinungalingan. Isaac did the same thing as in exactly what his father did. At itong malungkot, Isaac suffered from the lies of his own son, Jacob. And eventually, Jacob suffered from the lies of his children. Pag-isipan ninyo, hindi mabuti ang pagsisinungaling. Hindi mo man ituro, may papasa mo. Naintindihan po natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, stop lying. Bakit? Tingnan ninyo ha, ito pang malungkot kasi pangako yan ng Diyos. Sabi niya, a false witness shall not go unpunished. And he who utters lies will not escape. Now, listen to this. Kung ikaw ay sinisiraan ng ibang tao at nagsisinungaling sila against you, don't worry. You don't need to do anything. Bakit? Sinabi na ng Diyos, who utters lies will not escape. Hindi sila makakatakas. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Hayaan mo ang Diyos kumilos dahil totoo siya sa kanyang salita. Amen po ba? Maraming tao kasi pinagtatanggol sarili. Hindi totoo yan. Papaguri mo lang sarili mo. Why? The Bible tells us, hindi sila makakaligtas. Nakita natin yan kay Abraham. Nakita natin, si Abraham pinangakuan na ng pagpapala, pero tinamaan pa rin. Kaya alam niyo po, yung pagsisinungaling ay hindi mabuti. Pero ang pinakamasakit na pagsisinungaling, yung pagsisinungaling na tayo mismo, hindi natin alam na tayo sinungaling. Yun ang pinakamasakit. Tingnan ninyo, sabi ng Bible. A heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? Can you imagine? Hindi alam ng tao na sinungaling siya. Yun ang pinakamalungkot na kasinungalingan. Now, itong pong tula na ito, maaring na-share ko na ito sa inyo, and maybe to some of you, pero yung iba sa inyo hindi pa alam, pero it is worth remembering. Kaya, pahintulot ninyo, babasahin ko sa inyo. Sabi niya, pakiusap. Pakinggan ninyo yung hindi ko sinasabi. Ano yun? Huwag kayo magpalinlang sa akin. Huwag kayo magpalinlang sa mukha na nasuot-suot ko. Dahil nagsusuot ako ng maskara. Libo-libong maskara. Maskara na takot akong tanggalin. Now, listen to this. Kung hindi kayo nakakaintindi ng Tagalog, basahin nyo na lang. Okay? Mas gusto ko lang kasi yung Tagalogin eh. Sabi niya, at wala doon ay ako. Sabi niya, ang pagkukunwari, isang sining na ikalawa ko ng pagkatao. Pero huwag kayong magpapalinlang. Alang-alang sa Diyos, huwag kayong magpapalinlang. Sabi niya, pinapakita ko sa inyo na ako'y secure, wala akong problema. Na ang confidence, yan ang pangalan ko. At ang coolness, ang laro ko. Sabi niya, at ang tubig, kalmado. At ako ang may hawak. Sabi gano'n, at hindi ko kailangan ang sinuman. Pero huwag kayong maniwala sa akin. Ang aking panlabas, maaring banayad, pero ang aking panglabas ay maskara. Pag iba't ibang uri ng maskara at iba't ibang pagtatabing ng aking kahinaan. Sa ilalim ay hindi kaganapan. Sa ilalim nito ay kalituhan, takot at pag-iisa. Pero tinatago ko to. Ayokong malaman ng sino man. Natatakot ako na malaman nilang aking kahinaan at natatakot akong ito'y mailantad. Kaya naglilikha ako ng maskara para magtago sa likod. Ang pagpapahayag ng walang problema na panlabas lamang.
para, sabi niya, matulungan akong magkunwari para makalasagan ang katotohanan ng mga nakakaalam sa akin. Sabi niya, ayoko nang magtago. Ayoko nang maglaro ng gantong uri ng laro. Gusto ko nang itigil ito. Gusto ko maging totoo. Gusto ko maging, yung ano lang, spontaneous ba? Yung parang gano'n na nga yun. Pero kailangan niyo akong tulungan. Sabi niya, sino ako? Baka magtaka kayo. Ako ay taong kilalang kilala ninyo. Ako ang bawat lalaking nakakatagpo ninyo at ako ang bawat babaeng nakakatagpo ninyo. Di ba ang lungkot? Ito mga tao, they pretend. They just don't tell the truth. Ano nga, napansin ko yan, kahit sa atin, mga Pilipino, sa atin, mahilig tayong magpahayag na para bagang may datong tayo kahit wala. Basta ang mahalaga may dating. Ako yung sabihin, yung mga ganyan. Kaya nga napapabili tayo ng mga peking gamit para lang mapakita, uy, ito, Rolex. Pero pag binasa mo ng malapitan, Lolex. Nagsisinungaling. Mga bag na parang may buhaya, pero ang ngipin ay 3. Kasi ang original 4. Ayan, nakuha niyo po ibig sabihin. Madalas we try to pretend that we're fine, that we're okay, we have no problems. Kaya minsan pag nagkakamustahan tayo, anong pinakamalaking kasulingan sinasabi natin? Mabuti! Ay, kamusta? Mabuti! Pero madalas hindi naman mabuting ating pinagdadaanan. At lalong-lalong nagsisinungaling, yun nangangamusta. Bakit? Tinatanong, kamusta? Pasagot ka pa lang, nakatalikod na. Pag-isipan ninyo. And sometimes even when we greet one another as good morning, good evening, minsan we do not really wish a good evening for a person. We just say it as an expression because I'm used to it. But the truth is, we don't really care. Hello? Yan ang kasinungalingan. Kasi sabi ng Bible, stop lying. Kasi hindi mabuti yan. Guard your lips. Kaya nga, pati, ito pansinin niyo, ito pinakamalungkot. Sabi niya, and we say that we have fellowship with Him. Yan pinakamalungkot. We thought that we are with Christ. We thought that we are just, Jesus is our Lord. And yet, we walk in darkness and we lie and do not practice the truth. Yung bang, mabait tayo dahil everybody is seeing us. But what if we are alone? What if nobody knows? What if you are just alone and say, Lord, tuloy ka pa rin ba? Yun ang mga tanong eh. To so many people, I know I'm a Christian because I attend CCF service. It doesn't make sense. Hindi yung CCF service will make you a Christian. It is your personal relationship with Jesus. And your walk will prove it. Naintindihan po? Ito, nandun po kami sa sa aeroplano. Siyempre kahapon lang po kasi ako dumating ng, halos gabi na kagabi. Nilagay po yung bag ko doon sa isang compartment. Mamayang konti, nung nakaupo na ako, sinisiksik ng mama yung yung gamit niya. May nakalagay na. Yung po yun ay para sa isang bag lamang. Sinisiksik. Naku, gusto ko pong mainis kasi computer ko po yun eh. Sabi ko, buti naman Diyos, sinawakan yung bibig ko, guard your lips, sinawakan yung dibdib ko. Sabi niya, anak, relax lang. Sabi ko, computer po yan. Computer? Nalaglag yung gamit niya. Pero siyempre, hindi ko sabi, praise God. Pero, basta, nalaglag. Sabi ko, para wala na lang gulo. Hindi na ako mimik. Kinuha ko yung gamit ko. Nilipat ko na lang sa kabilang compartment. Kasi pwede mo naman ilipat sa iba. Bakit pilit ang isang bagay na hindi naman para doon? Meron na nga eh. Parang ganyan, ano? Pero, siyempre, ayoko magalit. Nilipat kong ganyan. Tapos ngayon, yung katabi ko, gusto ko rin siyang kausapin para ma-share ng gospel. Pero siyempre, habang nagmumuni-muni ka pa, hindi mo makausap. Nung kakasapin mo, tulog na. Nahiya ka naman. Pinag-pray ko na lang, Lord, sana ma-sharean ko tong mamang to. Sana makausap ko siya. So, ganun lang. Alam nyo, nung paababa na ng eroplano, ito nakakagulat. Yung katabi ko, tinanong ako, mawalang galang na po, pastor po ba kayo? Bakit nagtatanong to? Diba? Sabi ko, opo. Sabi niya, buti na lang. Alam niyo, napapanood ko kayo sa YouTube. Naku, kung nagalit ako noon, paano na lang? Di ba? Ano ba kayo? Wow, meron akong gamit yung computer ko yan. Diba? Gano'n, no? Paano na lang? Buti na lang, ang Diyos buhay. Binabantayan ka rin. Paalang-alang sa kanyang pangalan. Naintindihan niyo po? Kaya sabi ko, ganun ba? Kasi kung sakali lang po na nagwala ako sa aeroplano, nagalit ako, pag tinanong ako, pastor po ba kayo? Bakit? Napapanood ko sa YouTube, kapatid ko yon. Siyempre, ang isang kasinungalingan, magdadala na susunod na kasinungalingan. If you are not living the truth, obviously, it will affect the way you tell the truth. Tama?
Yun po ang malaking kalungkutan na nangyayari po madalas sa atin. Kaya hindi tayo mapaniwalaan eh. Para tayong mga sisinungaling. Iniisip ko lang, kahit sa pag-awit, if we truly understand what we're singing, imposible hindi ka magpasalamat sa Diyos. With all of our heart, I give praises to you. Kaya iba po, maintindihan ko kung hindi naman taglay ng kalang puso yun, okay lang. But if it is out of the abundance of your heart, parang Panginoon, with all of my strength. Amen po? Kaya don't lie. In fact, yan ang pinakamasamang pagsisinungaling. You're lying to yourself. Now, alam niyo po bang ayaw ng Diyos yan? Look at what He said. There are 6 things which the Lord hates. Yes, 7 which are abomination to Him. Pag sinabi narinig niyo abomination, kinasusuklaman ng Diyos. At ang word na abomination, detestable. Ibig sabihin niyan, parang sobrang kasuklam-suklam. Galit na galit ang Diyos kasi as if you are serving other gods. Kasi ang sin of idolatry is like a sin of rebellion. Ayaw na ayaw niya, galit na galit sa dyan. Ano yon? Ano mga sin ito? Tingnan niyo, sabi niya, haughty eyes, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness, who utters lies, and one who spreads strife among brothers. Pag-isipan ninyo, 3 bagay na binanggit regarding tongue. Tungkol sa lips. Sabi niya, ayaw na ayaw ng Diyos yan. Galit na galit ang Diyos sa kasinungalingan. Galit na galit ang Diyos sa pagpalat o sa mga pagbibigay ng maling impormasyon. Sabi nga, ganun din at pagkalat ng kasiraan sa mga magkakapatid. Bakit? Sobrang galit ang Diyos sa ganyang bagay. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya we have to stop lying dahil masama sa atin ito. Galit ang Diyos dito. Galit ang Diyos dito. Tingnan ninyo. Sabi ng Bible, we should guard ourselves from lying because God hates lying. Bakit lie? Bakit lang Diyos? Because lying is an attack to God's nature. Because it is living against His nature. Ang nature ng lying takes any form that will sow discord, which is Satan's nature. And to share that will break yung trust means to divide. Yan ang eksaktong salita. Diablo. Kaya yung mga slander, from the devil. Kaya sabi ng Bible, in John, you are of your father the devil and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. For he is a liar and the father of lies. But because I speak the truth, you do not believe me. Friends, ito lang. Ang taong laging nagsisinungaling, ibig sabihin, yun ang laman ng puso niya. Christianity is like this. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live. If Christ is living in us, and Christ is a Christ of truth, you cannot continue lying. Tama? Hello? Parang sama ng loob nyo. You cannot. Kasi, kapag nagsasalta ka, naging nature mo yung pagsisinungaling. May iba pa, kinukulayan pa yung kasinungaling. May white lies, may red lies, blue lies, and black lies. Kahit ano pang klaseng lies yan, yan ay ayaw ng Diyos. And some people will even use the scripture and say, bakit si Rahab? Bakit si Rahab nagsinungaling? And sabi, it pleases God. No! Her faith pleases God. But the lying, He did not approve. But kaya lang, yun lang ang alam niyang gawin to express at that time, dahil hindi pa siya Christian, her faith in the Lord. Pero hindi yun excuse for us to lie. Parang nagpo-focus sa exemption at hindi sa general rule. Naunawaan po natin? Kaya ito ang importante. God can never be inconsistent to His character dahil God is a God of truth. Kaya nga, sabi ni Jesus, kaya nagagalit sa Kanya. Normally, ang mga sinungaling, galit sa nagsasabi ng totoo. Kunyari, sabihan kayo ng isang tao, alam mo, ganito ka eh. Yabang mo ah! Hindi kasi nga, ayaw mong tanggapin eh, kung sino kang talaga. Kunyari, sabihin mo na sa katabi mo, alam mo, sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling, hindi ako. Sa totoo lang, kung magiging totoo lang tayo, sinungaling tayo lahat. Titingin lang tayo sa salamin, nagsisinungaling na tayo eh. Noon nandun po sa Abu Dhabi, tsaka sa Qatar, naniwala talaga ako sa kasinungalingan eh. Dahil sinungaling din ako eh. Ano sabi? Pastor, minsan lang kumain. Kain kayo ng kain.
Inisip ko, minsan lang. Pero araw-araw yun at bawat kain. Madami! Lagi kami pinapakain. So sa paniniwala ko, okay lang kasi minsan lang naman to. Pagbalik na lang sa Pilipinas, ako magpapapayat ulit. Ngayon, di magkasya yung pantalong ko. Naniwala ako sa kasinungalingan kasi sinungaling ako dahil gusto ko rin talagang kumain. Nakuha niyo ibig sabihin? Alam kong masama dahil sobrang dami, kinain ko pa rin. Ang excuse ko, minsan lang naman. Pero ang totoo, matakaw ako. Kaya sino nagsasuffer? Ako. Ang laki oh. At hindi siya madali. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya minsan, minsan pag tinatanong tayo, saan ka na? Late na, kanina pa kami naghihintay, saan ka na? Malapit na ako. Yung mga ganong sagot, malapit na ako. Kaya pag tinatanong ko, malapit ka na, saan ka malapit? Sa bahay mo? Malapit ka sa sakayan? Sabihin mo sa akin. Malapit ka na rito? Ganyan ba? Alam niyo, minsan mga tao ganyan. Dati ganyan din ako, huwag kayong magalala. Pare-pareho tayo. Pag tinatanong ko, malapit na. Kanina pa ako umalis, traffic lang. Ngayon, hindi ko na masabi yun. Pag nagpagsasabi ako, naalala ko na it is an attack to God, sabi niya, saan ka na? Kaalis ko lang ng bahay. Ipagpaumanhin mo, hindi kita ginalang na hindi ako umalis ng maaga. Nakuha niyo po? Hindi mo kailangan magsinungaling, kaya sa susunod, hindi na ako talaga magpapalate. Kasi bakit? Maliwanag sa isip ko, ayokong atakihin ang karakter ng Diyos dahil mahal ko siya. At mahal ako ng Diyos. Nagkakaintindihan? You see, since God hates lying, stop lying, guard your lips. Now, look at this. Ito po yung napaka-importanting bagay. Even our prayers is affected. Behold, the Lord's hand is not so short that it cannot save, nor is His ear so dull that it cannot hear. Sabi niya, ang Diyos hindi naman bingi para hindi ka mapakinggan eh. Sabi niya, but your iniquities have made a separation between you and your God. And your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Hindi niya sabi, He could not hear. Ang sabi niya, He does not hear. He was not willing to listen. Why? Because of our iniquity. He's hiding His face from our sins. Anong klaseng kasalanan? For your hands are defiled with blood and your fingers with iniquity. Look at the words. Your lips have spoken falsehood. That's lying. Your tongue mutters wickedness. A megaphone of our wicked heart. Naintindihan po? Kaya magtataka kayo, bakit minsan panalangin natin hindi sinasagot ng Diyos? Sinungaling ka eh. Alam niyo, malaking temptation sa amin yan. Ako bilang pastor. Kaya sabi ko sa asawa ko, sweetheart, to guard also my lips because I don't wanna displease the Lord. Sabi ko sa kanya, if I say anything exaggerating, i-warn mo ako. Sabihan mo ako. Naintindihan niyo po? Sinabi ko sa asawa ko yun. Sabi niya, parang wala ka nang sinasabing totoo eh. Hindi, wala ganun. That's exaggerating. She did not say that. Pero ang ganda kasi pwede mo sabihin eh. Ganun din sa mga kausap ko na nakakaalam ng buong storya. But again, it's not for us to be suspicious and judgmental towards others. Tandaan niyo, everyone has his own vantage point. Hindi necessarily lying. Kanya-kanya lang nakikita. Nakuha na po natin. Pero ang problema, yung talagang intentional misleading to give a wrong information para mapaniwalang we're good, we're the best, yung parang I'm righteous. Diba? Sabi ng Diyos, wag ka magpapalindang. I know exactly if you're living in falsehood because I will not listen to your prayer. Okay ba yun? Ngayon, tuloy tayo. Kaya, ang sabi ng Lord, listen to this. Sabi niya, we need to guard our lips from perversity. Siyempre, sabi natin, lying is bad to us, that's why we have to stop lying and to guard our lips. Lying is something that God hates. Naintindihan po? That's why we have to stop lying and to guard our lips. And this, para mabantayan natin, we need to understand anong ibig sabihin ng guarding our lips from perversity. We need to understand the phases of lying. Ano ba yung mukha ng pagsisinungaling? Kasi marami sa atin hindi natin alam. This may not be exhaustive, but at least I hope na itong list na ito will help us understand. Una, a perverse word, a worthless person, a wicked man is the one who walks with a perverse mouth. Ano yung ibig sabihin ng perverse mouth? Who winks with his eyes, who signals with his feet, who points with his fingers, who with perversity in his heart continually devises evil, who spreads strife. Tingnan nyo ha, pag ikaw'y nagsisinungaling, you're creating hatred. Yan, pag nalaman ng kausap mo nagsinungaling ka, magagalit siya sa'yo. Tama? Tama ba? Sa mag-asawa, magagalit siya sa'yo. Ngayon, ito ang idea ng Diyos.
Meron kang sinasabi, pero ibang pakahulugan mo. That's lying. Kaya you're winking your eyes. O kaya meron kang mga feet signal or hand signal, ganyan. Just ganyan. Ganyan. Katulad ginagawa ng mama, di ba? Pero he's lying. Because he was supposed to, he was saying something else doon sa, kumpara sa totoong nilalaman ng kanyang puso. That's lying. Naintindihan po natin? Yun ang sinasabi niya. That's a perverse mouth. Now, therefore, itong lungkot, his calamity will come suddenly. Instantly, he will be broken. And there will be no healing. Yan ang malungkot. Ang mga may kasinungalingan, daabutan niya ng matinding stress. Aabutan niya ng karamdaman. Kasi very stressful ang alalahanin mo yung mga pinagsasabi mo. Kasi kailangan consistent. Pag consistent lagi ka na, tapos ka na. Baon ka na hindi mo na mamalayan. Ano ka na ibig sabihin? Kaya tapos ka na, wala kang kalusot-lusot. Ngayon, anong gagawin mo? Ito ay isang mukha ng lying. Sample, gossiping. Gossiping? Ano ba yung gossiping? You may be sharing something true, but to the wrong person. Hindi sa tamang tao. Maaring totoo yung sinasabi mo, you're spreading a story na totoo, pero hindi naman para sa taong yon. Okay pa? Hello? Nandiyan pa kayo? Ganito yan. Halimbawa kami, as a pastor, may mga counseling ako. Obviously, ang asawa ko yan. We're one. Tama? Ngayon, hindi man pwede sabihin asawa ko, Sweetheart, ano yung pinaka-counsel niya? Dahil hindi ka pwede mag-gossip, bagamat hindi ko pwede, kung hindi ko sabihin ng ba tao, nagsisinungaling ka, no, hindi totoo yun. Kasi, hindi siya yung tamang tao to know the information. Kaya sabihin sa kanya, kahit asawa ko siya, hindi para sa'yo yun. Para kay Lord yun. At totoo lang, pagpasok dito, binigay ko na kay God. Kasi kung dadaling ko yan, magkakaproblema rin ako. Nagkakandidihan. So, may mga bagay na hindi mo pwede i-share sa iba. Because the moment you share it, gossiping na yan. And ang lanyan pa naman ng Christian, ibang mag-gossip. Very spiritual. Kapatid, pag-pray mo yung ka-D-group ko, akala mo kung sino yon? Ito, tutura niya, ito mukha niya. Pag-pray mo, ang sama ng ugali niyan. Di ba? Nagpa-counsel sa akin yan, problema. May iba siya. Yung mga ganun ba? You may be saying something true, pero hindi sa tamang tao. Chismis yan. Kaya alam niyo ba mga tao, grabe, yung chismis doon, mayroong isang pastor, nagsusulat, alam niyo masama ang magsinungaling, sabi ng mga babae sa harapan. Amen, brother! Preach it on! Preach it on! Hindi dapat, tayo dapat magsasabi ng katotohanan, sabi ng mga babae. Amen! Hallelujah! Tuwan-tuwa sila, no? At ang mga chismosa, yan ay kasinungalingan. Sabi niya, nangingialam na ito dapat na itong tanggalin, pastor. Nakanya maraming ganyan. Kasi ang daming chismoso. Ang daming chismosa. Alam niyo po, karamihan pa nga nagchichismis, ito pinakamalungkot na ginagawa nila. Ang sabi ng Bible, a gossip tells secret, so don't hang around someone who talks too much. Pag narinig niyo naman saltang, alam mo ba? Yan! Guard your lips. Huwag mo sabihin, ano? Iwas ka na kagad, huwag mo yung kwento sa akin. Hindi ko kailangan. Alam mo ba, narinig mo ba? Sandali. Hindi para sa akin yan. Pag narinig nyo na yan, guard your heart, guard your lips. Amen po? Naintindihan natin? Kasi hindi para sa'yo yan. Yung iba sasabihin lang, hindi ko chinismis. Ang nagchismis, yung pinagkwentuhan ko. Di ba? Yung mga ganong ugali. Tsaka, sorry tinext ko lang. Hindi ko kwento. Ayan ang mga kachisma. Isunod doon, slandering is another form of lying. Bakit slandering? You're spreading rumors or facts that might destroy somebody else. Tandaan nyo ulit yung lying, it's something that is not just for the neighbor. Kaya saying or giving information that's not fair and just to others. Kaya sabi niya, that's slandering. Sabi ng Bible, may a slanderer not be established in the earth. Bino mo, sana, Lord, mawala yung mga mapagpanirang puri na yan. May evil hand, the violent man, speedily. Now, listen to this. If you are being slandered, ulitin ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. You don't need to defend yourself. Bakit? God will defend you. Ito tatandaan ninyo. Huwag kang mag-slander. Di baling i-slander ka ng ibang tao. Basta huwag ikaw. Dahil kung tama ka, kakampi mo ang panahon. Kung ikaw ang mali,
kalaban mo ang panahon. Yan ang matindi mong kaaway. Dahil ang panahon maglalantad ng katotohanan. Nakakaintindihan? Kaya alam niyo yung mga naghahanap ng kakampi, hindi nyo kasi kilala ang Diyos ninyo. Pag kilala natin ang Diyos, hindi kayo kailangan maghanap ng kakampi. Hindi yung, alam mo, ganito ginawa sa akin, kawawa naman ako. That's already lying. Because that person is not involved with the issue. Naintindihan natin? Kaya yung kung meron kang laban mo kasama mo si God. Bakit? Hindi mo kailangan ng kakampi. Kasi basta't kakampi mo si God, tahimik ka lang. Dahil si God ang magtatanggol sa iyo. Amen po? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang pumikit. Huwag kang pumikit. Kasi baka madala ka sa kasinungalingan. Na akala mo nakikinig ka. Alam ko yan. Bakit? Pati mga spiritual, ganyan. Nagpe-pray, overnight prayer. Pikit na ganyan. Sabi niya, nakatulog. Tapos na lahat nagpe-pray. Hindi, ako mismo to nakita ko, kinalabit ko. Brad, tapos na. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam mo, brother, ang sarap mag-pray, hindi ka matapos. Alam, gusto kong tapusin. Tigilan mo! Tigilan mo nga ako! Ano ka ba naman? Parang, kaya lang siyempre, hindi ko na pinansin masyado, bahala na siya kay God. Kasi maraming ganyan, nagkukunwari. Di ba? Tulog naman. Subukan mo yung katabi mo. Tulog. Huwag kang magulo, nag-iisip ako. Malalim ang iniisip ko. Pinemeditate ko yung sinasabi. Napapanaginipan ko na nga, ano ka ba? That's lying. Now, let's continue. Kaya sabi ng Bible, sabi niya, may he who conceals hatred has lying lips, and he who spreads slander is a fool. Mangmangang ng slanderer kasi hindi alam, mayroong nakakaalam na totoo. Amen? May nakakalaman kaya mangmang yan, hindi niya naintindihan. Kasi may mga tao ng bait-bait pagkaharap mo. Praise God, brother. Pagtalikod, sama na ugali niya, alam mo, ganyan, pero kaharap mo, bait-bait. Oh, alam mo, I missed you. Sana hindi ka na bumalik. Ganun ba? May mga tao parang ang bait-bait pagharap mo, ang ganda ng damit mo. Mukha kang hanger. Mga ganun. Iba yung sinasabi sa likod. Di ba? Ang ganda ng kulay ng damit mo. Ang itim-itim mo na nga, ganyan pa kulay. Yan ay slanderer. Yan ang panira yan. Galit yan. May tagong galit. That's a lie. Yan, tinan niyo po ha. Tale-bearing is another form. Mukhang ng kasalanan. Anong tale-bearing? You are exposing. You are telling your secrets to other people. Kaya sabi ng Bible, kaya ito na, binuo na niya, but I'm writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral, greedy, idolater, slanderer, drunkard, swindler. Do not even eat with such people. Ayaw ng Diyos. Sabi niya yung mga nagkukunwari, kapatid, kaya iba sa inyo, natatakot mag-D-group, baka ikwento kayo. Alam nyo, that is where our humility is tested. Bakit? Kasi if we believe in God, I don't care. I-chismis mo ako, bahala ka. Basta ang mahalaga, I will do my part in blessing other people because that's my calling. But if you do tale-bear, patay ka. God knows exactly what you are saying and what you are spreading, and you will be answerable to the Lord. Naintindihan po natin? Kasi, mahal ng Diyos ang reputasyon ng bawat isa sa atin. But your character will take care of your reputation. As you follow the Lord will build up your character and He will take care of your reputation. But if you destroy others' reputation, gotla ka kay God. Ay, gotla, sorry. Hindi niya na, lagot. Mga kantong salita ay lumalabas no? Lagot ka kay God. Bakit? Kasi ipagtatanggol ng Diyos ang taong tapat sa Kanya. Nasusundan po natin. Okay po ba kayo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot sa mga chismoso. Ayan. Matakot ka kung ikaw ang chismoso. Yan. Yan ang kailangan mo alalahanin. Now, let's continue. Kaya sabi niya, when you know something about someone, it gives you power. Kaya napakadelikado niyan. Pag kami nakwento sa'yo, meron ka ng kapangyarihan. Kaya alam nyo, yung power na yan must be used wisely. Naalala ko, may isang babae sa korte, si Mrs. Jones. Sa korte, habang nasa korteng ganyan, sabi nung lawyer, tinawag yung first witness. May I call our first witness, Mrs. Jones. Pag upo ni Mrs. Jones, medyo may edad na, elderly woman, sabi niya, Mrs. Jones, do you know me? Yan sabi ng attorney, sabi yung Mrs. Jones agad, mula pagkabata mo, kilalang kilala kita. You are a disappointment to the community.
Hindi ko inaasahan na ganyan kakawalang ya. Naging kang babaero, dinaya mo asawa mo, hindi ka na nahiya, pakabait-bait ng asawa mo, tapos niloko mo pa siya. At hindi lang yan ang ginawa mo, marami ka pang nilokong tao. Pagkatapos mong pag-aralin ka, bigyan ka ng scholars ng komunidad na ito, ganyan pa ginaganti mo, matahimik yung lawyer. Sabi niya, hindi niya alam susunod tanong, sabi niya, yung defense lawyer, kilala mo? Sabi niya, isa pa yan. Kilala ko yan. Hindi lang isang babae ang kanyang pinuntahan, 3 babae. Biruin mong niloko niya, kababata niya, asawa niya ngayon, tapos ganyan niya pa. Hindi lang yan, ang dami niyang itutangan dito, hindi niya binayaran. Ganon, talagang tatameme. Oh. Bigla hong pinukpok yung ng judge yung gavel niya. Pok, sabi niya ganon. Kayong 2 abogado, sabi niya, wag ninyong tatanungin kung kilala niya ako. Kung hindi, ipakukulong ko kayo. Kasi pagka may informasyon ka, may kapangyarihan ka eh. Ang problema, may mga tao na may kapangyarihan, inaabuso nila. Kaya another form of lying, because our power should serve instead of taking advantage of anybody, that's another form of lying. Kaya some people, they curse. Cursing is lying. Bakit? Tingnan niyo sabi ng Bible. Their throats are open grave. Their tongues, look at the words, practice deceit. In other words, lying. The poison of vipers is on their lips. How do they practice deceit? Their mouths are full of cursing and bitterness. Punong-puno sila ng galit sa puso. They curse people. Kaya yan mali kasi yung cursing na yan is not true. Kaya sabi mo, wala kang kwentang tao. That's not true. That person is created by God and that person is important. So you're speaking lies. Pag sinabi mo, di ba yung mga Pilipino mahilig yan, ang nanay mo, yung ganyan, that's not true because you're speaking curses on that person na hindi naman totoo. That's lie. Naintindihan po natin. Kaya yung mga nagmumura, ibig sabihin, punong-puno ka ng kasinungalingan sa puso, punong-puno ka ng bitterness, punong-puno ka ng cursing, so it will come out. So you're lying. Kaya hindi yan fair and just to other people. At yung iba, ginagamit pa yung pangalan ng Diyos. Anong sinasabi nila? You shall not take the name of the Lord your God in vain. Ginagamit ang pangalan ng Diyos. In the name of God. Ang daming mga punong-puno ng pagmumura sa puso and they are not afraid to use God's name in vain. Kaya nga ho, iba mas malala, simple. Ginagamit lang by saying, God told me. Alam mo, I will tell you something. God told me. Walang ganunan. Alam nyo, may mga pagkakataon na convinced ako na nakarinig ako sa Diyos. Especially for those who are asking for prayer. Minsan, pag sinabi nila, pag pray mo ako, may mga oras na nakakarinig ako sa Diyos na sasagot, itong tanong ko sa kanila, huwag mo sabihin sa akin, sasabihin ko sa iyo, i-confirm mo kung tama. Ibig sabihin, kung tama, di praise God. Kung mali, di at least, alam kong mali yung dinig ko. Ano ko yung sabihin? Hindi ba din sabihin, alam mo, sabi ni God, ganito daw. Yung tao na takot na takot. May mga ganyan, ginagamit ang pangalan ng Diyos. Sabi, alam mo, sabi ni Lord, ako daw mapapangasawa mo. Ha? Unfair si God. Hindi, you're lying. Kasi, alam ka naman, unfair si God, bigyan ka ng hindi mo gusto. May mga tao na sa simula, hindi mo gusto, hanggang makilala mo, syempre. Pero, ang punto, ang labo naman, sinabi ng Diyos sa iyo, pero hindi niya sinabi doon sa babae. Pwede ba yun? Meron pa nga isa lumapit Pastor, sabi ni Lord, kayo daw mapapangasawa ko. Ha? Ganon! Maghintay ka, pag-pray ko, at itatanong ko rin sa asawa ko, okay? Di nalaman mo, mali na kagad. Hindi ako yun, ha? Ibang pastor. Hindi ako. Pero at least you know. Nga, ito po, kaya sabi ng Bible, but now you also put them all aside, anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Nasusunod po natin. And ito pa po isang muka. Discouraging and destructive words. Mga salita ho na hindi nakaka-edify. That's a lie. Kasi words that is full of truth edifies a person. Kaya maaaring sinasabi mo isang bagay na totoo, pinakakasira sa kanyang pagkatao, hindi yun mabuti. Kaya sabi ng Bible, speak the truth in love. Bakit? Kasi the truth must build up. Naintindihan? Now, tingnan niyo sabi ng Bible, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Kaya ito yung words na yun, nakaka-encourage, nakaka-build ng pagkatao. Bakit? Hindi ba sabihin, wala ka ng pag-asa? Hindi totoo yan. Kasi sa Panginoon may pag-asa.
Naintindihan po? Pero hindi mo rin kailangan mambola. Kasi pambobola, lying din. Kaya sabi ng Bible, there is nothing reliable in what they say. The inward parts is destruction itself. Their throat is an open grave. They flatter with their tongue. Ayaw ng Diyos ng bolero. Kasi ang salita natin, sabi ng Bible, death and life are in the power of the tongue. And they that love, it shall eat the fruit thereof. Ano sabi ng Diyos? Mag-ingat ka. Ingat ka. Alam nyo, kaya napaka-importante, mga estudyante, paalala ko lang sa inyo. Gusto nyo mapinagpala and to have really a good days in your life? Huwag kayo mangopya. Huwag kayo mandaya. That's lying. Huwag kayo magalit sa akin. I just want to tell you, there is a blessing if you walk in the truth. Naintindihan? Ngayon kahit ang sabihin na hindi naman totoo yan eh. Huwag relax ka lang. Si Lord, pagtatanggol ka. Nakakita ko na ng maraming beses yan. Naintindihan po natin. Natuloy tayo. Kaya, anong message natin for tonight? Stop lying, guard your lips. Ito po ang pinakamasamang lying. Mukha ng lying. Unbelieving. Ano yun? Tingnan natin. Who is the liar? But the one who denies Jesus is the Christ. That is the Antichrist. The one who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father. The one who confesses the Son has the Father also. As for you, let that abide in you, which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. Ano sinasabi ng Lord? Now, para maintindihan nyo yung context, at that time, there were Gnostics. Ito yung mga paniniwala nila that lahat ng matter is evil. Ngayon, ang paniniwala nila si Jesus, hindi siya yung Kristo. Kasi imposibleng siya yung Diyos na magliligtas sa tao dahil ang Diyos hindi pwedeng magkaroon ng katawan. So ang idea nila, si Jesus received the divine power when He was being baptized. But when He was being crucified, hindi siya pwedeng maging Diyos. Kaya the divinity, the divine power left Him. Kasi namatay siya. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Yun ang idea nila. So sa madaling salita, Jesus cannot be Christ. Nangyayari yan hanggang ngayon sa atin. Kasi importante ito. Most people, when you deny that Jesus is the Christ, the Messiah, the only Savior, the only way to have access to God, you are a liar. Bakit? Kasi kahit anong bait mo, hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit magpakabait ka pa, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Nagpapakabait ka, hindi para tanggapin ng Diyos, kundi dahil tinanggap ka na ng Diyos sa magitan ni Kristo. Yan ang katotohanan. When you say Jesus is not the Christ, you are saying that you don't need Jesus to be saved. You are saying that it is all with your own effort. That's a lie. Bakit? Ulitin ko, katulad sinabi ko nung simula, lahat ng laws, hindi natin nasunod. At ang sentence, death sentence. Anong klaseng death? Eternal death. And this is the truth. Dahil yan ang eternal death, no one can ever save us from eternal death except for the one who has an eternal life. Si Jesus has the eternal life. Hindi siya pwedeng tao lamang. Hindi pa pwedeng Diyos lamang. Bakit? He had to become human. Bakit? Kasi kung eternal death, eternal life ang magbabayad. Kumbaga, kung may utang kang 1,000,000, yung tao lang na merong higit sa 1,000,000 ang makakapagbayad sa utang mo. Tama ba? Tama ba? Ngayon, ilagay niyo sa isip niyo, meron kang utang na eternal death. May eternal life siya. Paano siya mamamatay para bayaran yung death kung eternal life ang meron siya? Pag-isipan niyo mabuti. Kaya, kumbaga may utang kang piso, ang meron mo gunto. Kailangan mo muna ibenta yung ginto na maging piso para mabayaran yung utang na piso. Tama ba? Okay pa kayo? So Jesus, who has eternal life because He is God, became human in order for Him to die. And when He died, He just want to show that all of our debts are paid because He rose from the dead. Kaya yung death, wala nang kapangyarihan sa mga taong nagtitiwala kay Jesus. Because they now belong to the truth. Kaya ulitin ko, di po ba't laking pasasalamat yan? Na you and I realize that Jesus alone is the Savior? Kasi sabi lang, dogmatic naman, yes, He is. I am the only way, the truth, and the life, sabi ni Jesus. No one can come to the Father except through me. Hindi religion, hindi CCF, si Jesus. Baka sabi sa katabi mo, stop lying.
Guard your lips. Minsan, sabi niya, children, it is the last hour. And just as you heard the Antichrist is coming, even now, many Antichrist. We're not talking about the Antichrist, the darting, pero the Antichrists, plural, have appeared. From this we know that this is the last hour. They went out from us, but they were not really out of us. For if they had been of us, they would have remained with us, but they went out so that it would be shown that they all are not of us. Ito yung mga nagsialis at binagkakalat-kalat na, hindi totoo yan, hindi totoo. Relax ka lang. Sabi ng Lord, they left because they do not know the truth. Now, ito paano ko nalaman kung totoo ako? You have the anointing from the Holy Spirit. And you all know. The Holy Spirit will defend you. The Holy Spirit will protect you from lies. Now, listen to this. I have not written to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie is of the truth. If Jesus is real in you, the Holy Spirit is in you, you know the truth. He will guide you. He will teach you what to do. He will teach you what to believe. Bakit? Kung totoo yung puso mo, ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Amen po? Ngayon, how would you know? Ito pa, if you really express that your belief in Christ, ito po mangyayari sa iyo. If we say that we have fellowship with Him, and yet we walk in darkness, we lie, and do not practice the truth. Minsan itong makakalungkot na realidad. Marami sa atin naniniwalang may Diyos, naniniwalang si Jesus Christ na buhay magmuli, pero hindi nakikita sa buhay natin. Because we're living in a lie. Minsan nga si Martin Luther, umuwi. Pag uwi niya, kita yung asawa niya nakadamit na itim. Sabi niya, ba't ka nakaitim? Ganyan, lungkot-lungkot. Ba't ka nakaitim? Patay ang Diyos. Anong kalapastanganan yan? Anong sinasabi mong patay ang Diyos? Will you please stop saying that? Sabi niya, Martin, patay ang Diyos. Bakit? Yang mukha mo, laging lugmok, laging bagsak. Kaya paniwala ko, patay ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay ba talaga ang Diyos? Pag nakikita mo ba yung mukha ng kasama mo ngayon, masasabi mo ang buhay ang Diyos? Sabi niya, malapit ng mamatay. Sa totoo lang, minsan nakakalungkot eh. We say Christian. Christ is the source of joy. Pero punong-puno tayo ng kalungkutan. Para bagang walang tulong. Hindi tayo matutulungan ng Diyos. Diba? Parang, sa buhay natin, parang hindi totoo yung Diyos. Ano ka ba? Bakit ka ba alalang-alala? Nandun kami sa Abu Dhabi. Alam niyo, una ko natanggap na balita. Unang gabi namin. Muntik, masunog ang bahay namin. Ganun lang ang balita. Ang saya-saya. Nagpanik ako? Hindi. Sabi niya, mag-pray tayo, ingatan sila ng Diyos. God has been so good. Bakit? Yung anak ko isa, nasa naula niya. Yung isang anak ko, dapat ang kwarto niya nasa taas, bumaba. At doon siya natulog. At yung mga ibon, nag-ingay. Para masabing may sunog. Yung fire extinguisher, 12 taong gulang na. Walang lumabas, pero matay apoy. Hindi ka ba naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos? Ginanyan yung fire extinguisher, walang lumabas, pero patay yung apoy. Ibiruin nyo, para maintindihan yung konteksto, yung ibon, katabi na ng apoy. Yung pugad, at ang katabi ng mga kabayan. And sabi ko sa Lord, Lord, maraming salamat dahil binabantayan nyo kami. At ayaw ko pong mag-alala dahil naniniwala ako na bagamat nandito ako, kasama nyo rin ang pamilya ko sa Pilipinas. Amen po? Kapatid, huwag niyong kakalimutan yung katotohanan. Buhay si Jesus. Hindi siya patay. Alam niya nangyayari sa iyo. Alam niya kinakatakutan mo. Alam niya problema mo. At hindi niya lang alam. May kapangyarihan siya na kumilos para sa iyo. Bakit? Because the very same power that raised Jesus from the dead is the same power at work in those who believe in Him. Amen? Kaya huwag mo sabihin, wala nang pag-asa asawa ko, patay na yan. No, buhay si Jesus. Kaya niyang buhayin ang patay na damdamin. Wala nang pag-asa ang anak ko, labo na. Buhay si Jesus. Kaya niyang buhayin, anumang kalagayan mo. Wala nang pag-asa, hindi na magbabago. Mali ka, buhay si Jesus. He can transform you. Because anyone's in Christ, He is a new creation. The old is passed away, behold, the new has come. Jesus is alive. Ngayon tanong, pinapakita mo ba katotohanan na ito? O nabubuhay ka sa kadiliman? You ask yourself.
Kaya maraming naglalasing dahil malungkot sila, hindi mo alam ang kagalakan na binibigay ni Jesus. Naintindihan po? Yung mga nambababae, dahil akala nila yun ang kaligayahan nila, hindi mo alam ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Now let's continue. Paano ang solusyon natin ngayon? Beware, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Huwag kayong susuko, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So friends, to solve our problem, which is the problem of the heart, if we confess with your mouth, Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. For the scripture says, whoever believes in Him, praise God, will not be disappointed. Amen? Ito pa, for there is no distinction between Jew, the Greek, for the same Lord is Lord of all. Walang pinagkaiba, mayaman, mahirap, walang pinagkaiba. Mapa-Hudyo ka, mapa-Grego ka, mapa-sino ka man. Si Jesus, abounding in riches of all who call on Him. Whoever will call on the name of the Lord will be saved. Babae, lalaki, you call on the Lord. The power of the Lord is readily available for those who believe that Jesus is the Christ. Amen po? Now, panoorin po natin dito. Last na lang. Sorry ha. Sorry for going beyond the time. Panoorin lang natin itong testimony to prove the reality of this truth. Panoorin po natin. In my 20s, I made the best decisions and the worst decisions of my life. The best were my career choices. The worst were my relationship choices. I had one dream in my heart that never went away. My dream, because I grew up in a nice home and my parents were great, I dreamed to marry a good man like my dad and to have children like we had many and to have a simple home. No matter how successful I was in my career, in my heart, I always wanted just the simple life of a woman with a good man and a home. And so that was where I put all my passion, at work and in my relationships. When I was over 25, that's when women panic because they're still single. I did. I eventually met a guy who was really nice, who pursued me, and who I thought would be the one. After all the upbringing of my parents of being a good girl, it was only then that I made a decision to go against my parents and to go with a guy they felt wasn't good for me. I believed in my heart then that I could be the woman he wanted me to be, and eventually, if I changed, he would marry me. And so I became a different woman year after year. He was an athlete. He ran in marathons. I never did. But guess what? I joined marathons. He loved yoga and all kinds of sports. And sure enough, nakibaligtot-balugtot din ako sa yoga. Kahit hindi ko kaya, I did it. And I remember he loved to watch beauty pageants. And so I told myself, maybe this is it. If I join the beauty pageant, maybe he will really, really so be in love with me and marry me. Oh my gosh, it's the worst experience of my life. I joined the beauty pageant. And you know, it was a struggle because that's not me. That was not me. I joined a pageant here, I won it here, and then I went to Australia, and of course, I lost. Sa height lang, wala na eh. Eventually, I saw myself living a life that I myself did not recognize. I would wake up and look at the mirror and see myself, a woman that I didn't want to be. A woman who no longer was the happy-go-lucky, funny Cindy, because I was striving so hard to win the praise of a man. This has nothing to do with him, because the choices were mine. One day, in the peninsula, we were told to attend a meeting, and I thought it was the regular meeting, but in walked two, a man and a woman, husband and wife, and they had bags of Bibles. I remember rolling my eyes. Oh no, it's gonna be a Bible study. What is this? Sure enough, the couple gently, lovingly shared about Jesus. I have never sat in a Bible study then.
I was shocked. How could people talk about Jesus in the office? This is not part of my job. But since the GM was there and he said, you have to listen, I obeyed. I have never heard words like, Jesus knows your heart. He knows your basic needs. He knows when you're deceiving yourself. He knows that you have dreams. He loves you with an unconditional love. I said, wait a minute. In my mind, I said, that's my ideal man. That's the guy I'm looking for. But I remember leaving the room saying, no, I'm not going to get spiritual. I'm okay. A few months down the line, I went through a very depressing time. I got very hurt in my relationship because of lies. I remember kneeling down and saying, if you're real, Jesus, if you're really a God who loves me, I want to get out of this relationship. I want to go back to my parents. I want to make peace with them. Thank God that He allowed me to understand the saving grace of our Lord and Savior, Jesus Christ. It was then that I went back home, made peace with my parents, and I promised one thing to the Lord. Never again will I change for someone else, but I would only be the woman that He wanted me to be. It wasn't easy because everyone else was getting married. And that dream was in my soul. But one day, in CCF, we always have these retreats. I was already attending CCF in AIM. And they would always say, sino single? Oh, fine, single. Okay, we're having a retreat. Okay, great. So we would always go at that time to Baguio. This was one of the nth number retreats that I would go to. I remember going up to Baguio and saying, Lord, another singles retreat, hanggang kailan kaya to? And in the third day of the retreat, Pastor Peter said, this is our last day. I want all the singles to go one by one to the garden. Don't go in pairs, go alone, and confess your innermost need to Him, the thing that you've been hanging on to all your life. Give it to the Lord. And I walked out into the garden. I said, Lord, you know what I'm hanging on to. In fact, you know who. Because at that time, I had a big crush on someone. Lord, no more na. I can see myself getting old with you. And I said this with a sincere heart. Eventually, I went back into the retreat room, and the rest is history. I met Joby, and today, you know who we are. We serve the Lord together, and we have 3 children who are here today. Sometimes, when you don't know what's coming, you don't know the future, you try so hard to manipulate your life and lie, and that's what I did. Today, I live a very transparent life. Yes, I do get hurt. Yes, I'm not perfect. I have failed Joby many times in our relationship. Early in our marriage, I lied about money. I hid it because I spent so much. But today, because of financial stewardship, we are good stewards of God's grace. I'm standing here before you, encouraging you, especially the women, that you don't need to change for anyone. You don't need to strive to be who you're not, because God has a plan for you. It was only when I realized that I was uniquely made for a purpose in God's eyes did I understand that I could live a life that was real, unpretentious, and exactly who I am. I thank God for the grace that He has given me to forgive me of all my immoral sins, my lies. And today I know I'm a broken vessel. In fact, the song Wretched Woman is about me. I thank Him He uses broken people because that's exactly what I am, and that's exactly who I know I'll always be in His eyes, but whole by His grace. Thank you. God bless you all. Praise God. Alam niyo, minsan kailangan natin pakinggan ang ating mga sarili. Be honest to God. Minsan pati sa Diyos nagsisinungaling pa tayo. When we pray, pag mainis tayo, Lord, naiinis po ako, tulungan niyo ako. Be honest to the Lord. Lord, ganito po. Ito yan, Lord, gusto ko po na mapapangasawa. Be honest to God. Tutulungan ka naman niya eh. Amen po? He listens. Hindi, Lord, kahit anong problema ang dumating, tatayo ako para sa'yo. Ang dami ang problema dumating. Napansin niyo? Be honest. Kaya sabi ng Lord, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Be honest to God. Be honest to yourself. Listen to yourself. Kaya, once you're honest, you tell God, as you honestly admit that you're a sinner, you need Jesus, and confess that He is alone your Savior, you can pray to the Lord, Lord, set a guard over my mouth.
and keep watch over the door of my lips. Amen? The Lord will guide you. The Lord will teach you because He is true to His promises. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Usapin niyo po, Panginoon, sa oras na ito. Minsan, out of the abundance of the heart, may nasasabi ka mga salita na minsan di mo na pinapansin. But the Lord wants you to be conscious with those words now. He wants you to be honest, to really acknowledge before God, Lord, alam kong out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya yung mga salita lumabas sa akin, alam ko, it's just a reflection of who I really am. So Lord Jesus, I acknowledge that I'm a sinner, I'm a liar. I have borne false witness against other people. I have said information that's not fair and just toward them. Lord Jesus, I am guilty as charged. But thank you, Lord Jesus, that you came. You are the Christ, the Savior, the only Savior. You came and you died on the cross for me. And thank you that you did not remain dead. You rise up from the dead, and you are alive. And Jesus, I pray and receive you as my Lord and Savior to be alive in me. Lord Jesus, make me a person that you want me to be. Thank you, Lord. Friends, if God is speaking to you, may you pray the same prayer, or maybe similar to that prayer, and be honest to God. And God listens to your prayer because He listens to a sincere heart, a truthful heart, a heart that acknowledges that Jesus is the only truth. Thank you, Lord. Father God in heaven, I pray for everyone in this place. I pray, Lord, that every one of us will truly bear witness of your truth. We pray that we may proclaim the good news to people we meet. That we don't need to be, Lord, to be wearing masks. We need to be truthful. And thank you, Lord, that you will change us as you promised. Thank you, Lord, that we are a new creation as you promised. And thank you, Lord, that you have given us the Holy Spirit as you promised. So may you guide our lips. Then you set a guard over our mouth that we will stop lying and that we will be conscious of every word that we will say for your glory and for your honor. And thank you, God, that you promise blessings for those who guard their lips. Thank you, Lord, and I pray to bless your people as you promise. In the mighty name of your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Amen and amen. God bless you all. Praise God for the message. I invite everyone to stand up as we sing our response song. Follow you.
jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless, and see you next time.